everyone! We're back here for another episode of She Loves Finance. At ngayon nga ay pag-uusapan natin kasi marami sa akin nagtatanong, paano ba talaga sisimulan ang pag invest dito sa Canada? At kung ikaw man ay bago dito sa Canada, maybe bagong dating ka or baka katatapos mo lang mag-aral sa university and nagtatanong ka kung paano ka mag invest paano mo sisimulan ang pagpupundar ng mga assets dito sa Canada. O kung ikaw naman ay matagal na dito pero medyo naguguluhan ka pa rin sa mga ginagawa mo sa finances mo. Now, stay tuned because pag-uusapan natin ang iba't ibang registered investments account dito sa Canada na maaari mong magamit based on your goals and objectives. And dito nga sa Canada ay mayroon tayong mga tinatawag na mga registered accounts for specific purposes. And yung mga accounts na ito ay may kanya-kanyang paraan kung paano kayo magkakaroon ng tax advantages. Dahil di ba ang gusto naman natin is to get the maximum amount in our investment, but at the same time, we wanna pay the least amount of tax possible sa growth ng income natin. Especially dito sa Canada kasi may tinatawag tayong progressive tax system na the more you make money, the more you get taxed. Kaya kailangan maging matalino ka kung paano mo i-strategize na mag-invest na gamitin itong mga registered accounts nito for you to be able to save more taxes. And itong ang mga accounts nito ay inilagay or ginawa ng CRA to encourage people na mag-save at mag-invest. Whether it is for saving for your emergency funds, kung gusto mong bumili ng first-time home mo, maybe gusto mo mag-save sa wedding mo, sa pagta-travel mo, or if you want to save for your retirement or for your kids' education. At unahin na nga natin sa listahan na ito ang TFSA or ang Tax-Free Savings Account dahil ito nga ang pinaka-flexible na at beginner-friendly na investment account dito sa Canada. Sa pangalan-pangalang ay maiintindihan mo na agad yung purpose ng account na ito. Kaya lang medyo deceiving yung term ng tawag dito, no? Kasi sabi, tax-free savings account. Parang lumalabas na parang savings account lang siya, right? Pero kung gagamitin mo tong account na ito for the purpose of savings lang, magsisave ka lang sa emergency funds mo, then you're missing the biggest advantage of this account. Kasi maganda naman talagang mag-save sa account na to for short-term and mid-term, kagaya ng pag-ipon mo nga sa emergency fund mo, sa wedding mo, sa pagta-travel mo, or kung gusto mong bumili ng sasakyan. But TFSA is most powerful kung gagamitin mo siya for long-term investing. Kagaya na lang ng pag-iipon mo sa iyong retirement. Sipin mo na lang, kung meron kang $50,000 at ilalagay mo yan sa TFSA over the course of 20 years, let's say lumaki siya ng $200,000 after 20 years, lahat ng growth mo sa pera mong yon ay magiging tax-free. Okay? So kung naglagay ka ng $50,000 over 20 years at lumaki siya ng 200,000, ang tawag doon growth ng pera mo sa 150. Ang difference nun, ang tawag nun ay the growth of your money. And yung growth ng money mong yan o yung capital gain na tinatawag, yung 150,000 na yan, ay magiging taxable yan kung hindi mo siya nilagay sa TFSA. Especially kung nilagay mo lang yan sa mga non-registered accounts. At lalong hindi yan lalaki ng 200,000, over the course of 20 years kung nilagay mo lang yan sa GIC, sa bangko, or sa mga conservative na portfolio dyan because natatakot kang mag-invest. Ang benefit nga ng TFSA na yan, yung 200,000 mo na lumaki over 20 years na 50,000 lang ang nilagay mo, ang pinaka-benefit talaga niyan is mawi-withdraw mo yan ng tax-free. So, walang mga tax implications yan. Pwede mo yang withdrawin, sayong-sayo yan, 100%. At ang sobrang pinaka-powerful pa nga dyan is whatever money you have in that account and whatever withdrawal in that account ay hindi maaapektuhan yung mga benefits mo o yung mga government pensions mo pagdating ng panahon na retired ka na. Bakit? Kasi yung withdrawal mo ay hindi considered na income. And siguro hindi mo pa nga masyado na-appreciate yan kasi, maybe bata ka pa ngayon, malayo ka pa sa retirement, pero kumausap ka ng retiree at malalaman mo kung gaano ka-powerful yung value na meron sa TFSA. Okay? Dahil sa panahong ito, yung mga retirees natin, sila talaga yung mga kumukuha na ng government pension. So medyo talagang ingat-ingat sila sa mga income na pwedeng mataksan kasi otherwise, maapektuhan yung government benefits nila.
At ang pangalawang account naman ay ang RRSP or ang Registered Retirement Savings Plan. Ang RRSP ay isang tax-deductible account. Ang ibig sabihin nito, lahat ng pera na ilalagay mo dito is makakatulong upang mabawasan yung tax na babayaran mo sa taong gagamitin mo siya. Kasi nga dito sa Canada, nabanggit ko nga kanina na meron tayong progressive tax system. The more money you make, the more you pay tax, right? So kung ikaw full-time ka, tapos pick up ka pa ng pick up ng extra shifts or baka naman may extra ka pang trabaho, alam mo na talagang medyo malaki yung kikitain mo for that year. Pero guess what? Malaki din yung babayaran mong tax kasi nga habang lumalaki ang income mo, napupunta ka sa higher tax bracket. Ano ba yung higher tax bracket? Ang higher tax bracket, para siyang classification or range ng income mo. Kung nasa range ka ng low income, then you'll pay the minimum tax bracket. Pero pag nag-fall ka sa mas mataas na range, dahil nga mas tumaas yung income mo kasi nga pick up ka ng pick up, meron kang extra work, then mas mataas yung percentage na babayaran mong tax dito sa Canada. And kaya nga ginawa yung RRSP na yan para mabigyan ng mga tax advantages tayong mga Canadian na imbes na mapunta lahat sa gobyerno, lahat ng tax payment mo sa specific na taon na yan, ang gagawin mo, maglalagay ka ng pera sa RRSP mo para makuha mo pabalik sa'yo yung pera na yan na dapat mapupunta lang sa gobyerno. For example, ganito yan. Kung ang sweldo mo ay $90,000 a year at nandito ka, let's say for example, nandito ka sa BC, ang tax bracket mo ay 28.2% sa isang taon. So that's almost 22K ang binabayad mo sa tax, sa CRA, at lumalabas talaga na from 90,000, 68,000 lang yung take-home pay mo after taxes. So, syempre lalo na kung mas malaki pa diyan ang kinikita mo. Ibig sabihin niyan, mapupunta ka talaga sa mas mataas na height na tax bracket. Meaning, mas malaki pa rin, mas malaking tax yung babayaran mo. Pero kung maglalagay ka ng pera sa RRSP mo, lahat ng ilalagay mo dyan sa RRSP mo, yun yung tinatawag na contribution. Yang contribution na yan, pwede mo yang gamitin para pababain yung tax mo na babayaran para mas mapunta ka sa lower tax bracket. So, mas pag napunta ka sa lower tax bracket, mas lower yung percentage na babayaran mo. So, ibabalik sa'yo ng gobyerno yung tax na dapat kukunin nila in a form of tax refund. So, makukuha mo yan sa pamamagitan ng tax refund. And yung income tax, pina-file mo yan every March or April. And what happens is you either get a tax refund or you pay more tax, lalo na nga kung malaki yung income mo at nasa higher tax bracket ka. So, how RRSP work is, for example, bumalik tayo dun sa example natin kanina na kumikita ka ng $90,000 a year. Kung maglalagay ka sa RRSP mo, let's say $5,000 in 1 year, then in the eyes of CRA, ang income mo lang talaga for that year is 85,000, hindi 90,000. So, ang mangyayari, tataksan ka ng CRA based doon sa 85,000. And ang mangyayari niyan, yung tax na matitipid mo sa $5,000 na hindi nga nakita ng CRA ay ibabalik sa yan in a form of refund. So, based on our calculator nga, dahil ginawa mo yun, naglagay ka ng $5,000 dyan sa RRC mo, pwede kang maka-refund ng about $1,400 come income tax season. O 'di ba, instead na sa gobyerno yan napunta, kinuha mo siya pabalik sa pocket mo dahil ginamit mo yung RRSP mo. In the meantime, yung $5,000 na nilagay mo sa RRSP mo, kung ganyan ang gagawin mo every year, yan yung pera na pwede mong maipon at i-invest na magsisilbing nest egg mo for your retirement. So parang dalawa yung advantages na nag-iipon ka for your retirement and at the same time, nakukuha mo yung tax pabalik sa pocket mo na pwede mo ring i-reinvest. And ang powerful strategy nga dyan, yung refund mo, dapat nga talagang inire-reinvest mo yan para mas lumaki pa yung pera mo in the future. Kesa isipin mo nga na yung pera mo is, free money na pwede mong ipang shopping or ipang travel, dapat yan i-reinvest mo. So in an RRSP, just like TFSA, yung pera mo din dito, lumalaki din to
tax-free. However, keep in mind that in the future, pag nag-retire ka na or na-reach mo na yung limit na age 71, kailangan mo nang i-withdraw or mag-withdraw ng pera na na-accumulate mo dito sa RRSP. And dun ka pa nga lang matataksan. Kasi ang RSP, may tinatawag siyang tax deferral benefit. Ibig sabihin, pwede mong i-defer or pwede mong i-delay yung tax mo instead na ngayon kanya tataksan na ngayon na 30%, 40% yung tax bracket mo kasi nga work ka ng work, pick up ka ng pick up, tataksan ka niya on the later year kapag retire ka na hindi ka na nag-work. Siyempre kapag hindi ka na nag-work, yung tax bracket mo, lumiliit yan. At baka nga mapunta ka sa minimum tax bracket. Dahil kapag retire ka na nga, wala ka na ngang active income. Kagaya ngayon, so imbes na magbayad ka nga ng higher tax income, then doon ka na lang magbayad in the future kapag maliit na yung tax na babayaran mo. So would you rather pay more tax now at 30 to 40% or pay in the future na nasa 20 or 25% ka lang? At ang pangatlo naman na pag-uusapan natin ay ang RESP or ang Registered Education Savings Plan na ginagamit natin to help save for our kids' education. And this is for anyone who has kids or grandkids. So, ang advantages nga ng account na ito is your money inside this account grows tax-free. While at the same time, you get additional grants or free money from the government na nakakatulong para mas madali kang makapag-save for your kids' educational fund. Meron ka nga tinatawag dito na lifetime maximum contribution of 50,000. So, pwede ka lang maglagay ng 50,000 from your own money in this account. And then, meron din tayong tinatawag na Canadian Education Savings Grant or CESG. Ito yung parang free money na kino-contribute ng gobyerno up to 20%. Minamatcha niya yung contribution mo up to 20% to a maximum of $500 a year and a lifetime maximum of 7,200. So para ma-maximize mo tong free money or grant na binibigay ng gobyerno, dapat naglalagay ka sa RESP mo ng about $2,500 a year para kung gusto mong ma-maximize yung 20% na binibigay ng gobyerno. And yung 20% na yan, ang equivalent niyan is $500 a year. And kung gagawin mo nga ito every year, after pagkapanganak ng anak mo, then it will take you roughly about 14 to 15 years to get that full limit of 7,200 free money from the government. And meron pa nga tayong isang paraan para magkaroon ka ng free money on this account. Ang tawag dyan ay Canada Learning Bond. Pero hindi lahat ay eligible para sa benefit na ito. Applicable lang ito para sa mga low-income families na meron din silang lifetime maximum contribution of $2,000 addition to this account. So dun nga sa sinabi natin na max na 50,000 lang ang pwede mong ilagay from your pocket in this account. Kung yung pera mo in 20 years lumaki ng $150,000, yung $50,000 na nilagay mo is considered na money mo yan. Yan yung pera mo. So, hindi ka na matataksan dyan. So, that money, you can withdraw it anytime. Your son or your daughter can withdraw it anytime tax-free. Okay? Pero yung difference, so yung investment growth, kasama na nga yung mga grant natin dyan. Yung 100,000 na difference, okay, ang tawag dyan investment growth. So yung difference naman na $100,000, ang tawag dyan investment growth or ang tinatawag na EAP or Educational Assistant Payments once na wini-withdraw mo na yung pera mo para magamit sa pagpapaaral sa anak mo pag nasa college or university na sila. At ito ngang EAP na ito is pwede lang gamitin ng beneficiary or ng anak mo at ito nga ay magiging taxable. Okay? So, dito sa RESP, ang pwede mo lang ma-withdraw tax-free is yung perang nilagay mo. Beyond that, so anything na free money from the government or investment earnings mo, magiging taxable siya in the future kapag ready nang i-withdraw ng anak mo yung
pera nandito sa RESP, okay? Pero ang kagandahan naman yan, magiging taxable siya based on the tax bracket of the beneficiary or ng anak mo or ng student. So, syempre, paglaki naman in the future, ang focus nila pag-aaral. So, obviously, hindi pa sila kumikita ng malalaking income, right? So their income is going to be like next to nothing. So yung taxes will be incredibly low. And if you guys are confused about taxes and you want to learn more about taxes in Canada, how they work, yung mga marginal tax rates natin, if you want to learn this, then just drop a comment below or just let me know, just reach out to me because I can make a video for you and I will send it to you. So again, if you want to take advantage of the full grant from the government or the free money from the government, you need to be contributing $2,500 a year for about 14 to 15 years to take advantage of the full free money na 7,200 that are available for the government to put in the addition into this account, which I think is very beneficial. And pwede mo ngang i-open tong RESP na to as soon as your child is born and you can set it up right away as well. However, one of the things that I would say is don't forget about your own finances before prioritizing RESP. Make sure that you have your own RRSP or TFSA. At ang pinakahuling account nga na applicable sa most Canadians ay ang FHSA or a First-Time Home Savings Account na talagang dinesign ng gobyerno para tulungan yung mga Canadians na mag-save for their first home purchase. And just like TFSA, it's more than just a savings account. You have to treat FHSA as an investment account na pwede mong gamitin para palaguin yung pera mo na pwede mong magamit na down payment sa pagbili ng unang bahay mo dito sa Canada. And just like other registered accounts here in Canada, may mga rules nga na dapat kang i-follow dito sa account na ito. So in an FHSA, pwede ka lang maglagay ng up to maximum of $8,000 every year. At meron din itong lifetime maximum contribution limit na tinatawag na hanggang $40,000 lang. Ang ibig sabihin nito, kung binuksan mo yung FHSA mo ngayon at ginawa mo na every year naglalagay ka ng $8,000 a year, you will reach the maximum limit of $40,000 in 5 years. So it will take you 5 years to actually accumulate that maximum contribution room. Now, hindi mo naman kailangan mag-maximize kung hindi mo pa kaya. Pero ang pinakamahalaga mong gawin ay magbukas or ibuksan yung account nito kasi hindi ka magkakaroon ng contribution room unless nabubuksan mo yung account na ito. Mahalaga na buksan mo yung account nito para every year nag-a-accumulate ka na ng contribution room para pag dumating yung oras na handa ka nang bumili ng first time home mo, meron ka ng maximum room or space para ilagay mo yung $40,000 na makakatulong para pababain yung income mo because of its tax deduction benefit. Dito sa Canada, how it works is automatic na binabawas yung tax mo sa sahod mo every year. Alam kasi ng CRA na mahihirapan ka talagang magbayad kung isang bagsakan na ibibigay nila yung tax bill mo. So, ang ginagawa nila ay paunti-unti, every paycheck, kumukuha sila ng tax based dun sa yearly income mo. Siyempre, kung ganun ang ginagawa nila, tapos bigla kang nag-declare ng contribution sa FHSA and sa RRSP mo kasi nga yung dalawang account na yan is may tax deductible benefit sila. So, lahat ng contribution mo yan, magagamit mo para mapababa yung taxable income mo. Okay? So, kung naglagay ka ng pera dyan sa FHSA mo at napababa mo yung taxable income mo, ibig sabihin yan, mas maliit na yung kailangan mong bayaran na tax. Pero dahil nga kumuha yung CRA ng paunti-unti every paycheck dun sa paycheck mo based dun sa tax sa yearly income mo, ang mangyayari dyan, ibabalik nila yung mga extra na kinuha nilang tax in a form of tax refund sa oras na ifa-file mo na yung tax mo. For example, kung ang income mo ay $80,000 a year at naglagay ka ng $8,000 this year,
ang magiging taxable income mo na lang in the eyes of CRA, kung i-declare mo yung contribution mo, ang magiging income mo in the eyes of CRA is $72,000. Dahil na-deduct mo sa taxable income mo yung $8,000. And by doing this, you will get a bigger tax refund because $72,000 na lang yung taxable income mo. Pero pwede mo rin naman na hindi kunin yung tax deductible benefit na yan every year. Pwedeng after 3 years or kung kailan mas malaki na yung income mo para mas ma-maximize mo yung benefits na meron yung FHSA. And dahil dito, mas marami kang marirefund sa income tax mo the following year na pwede mo namang i-reinvest sa TFSA, sa RRSP, or sa RESP ng anak mo. At lahat nga ng perang pinalaki mo dito sa FHSA ay mawi-withdraw mo ng tax-free kung gagamitin mo ito sa pagbili mo ng unang bahay dito sa Canada. Pero kung kukunin mo siya for other reasons, let's say for example, kung gusto mo bumili ng car, unfortunately, hindi mo siya mawi-withdraw tax-free. Para lang talaga siya sa pag-purchase ng first home mo. At ayan nga ang 4 na pinakamadalas na gamitin na registered accounts dito sa Canada kung gusto mong magkaroon ka at ang pamilya mo ng magandang future dito sa Canada. And I will make a separate video for each of these accounts kung saan I will go into details naman para malaman mo yung mga tax advantages, mga limitations, and yung eligibility ng bawat accounts na ito. Hanggang sa muli at maraming salamat at sinamahan niyo ako sa episode na ito. Magkita-kita tayong muli sa susunod na discussion natin dito sa She Loves Finance.